No, Daddy. You can't do this to me. Inis na hinarap ni Maricel ang ama. Nagawa niyang sikwan ng ama dahil sa sinabi nito sa kanya. Kakarting na lang galing sa bar. Pagkatapos ng klase, nagkayayaan sila sa bar. Lahat ng gusto ni Maricel ay binibigay ng ama. But not this time. Ngayon unti-unti nang nalulugi ang kanilang kumpanya. Sanay si Maricel sa luho at ngayon ay pinagbabawalan na siya ng kanyang ama. Kinuha na rin nito ang kanyang ATM at card. Gaano na ba tayo kahirap para babuin mo sa akin ang ATM at card ko? Ang mga nakasanayan ko pinagbabawalan mo. Bulyaw ni Maricel sa kanyang ama. Her father sighed. Unti-unti na lumapit sa kanya. Hinawakan siya sa kamay. Kita niya ang paghihirap sa mukha ng ama. Mukhang may problema na malaki habang nakatingin sa kanya. Mali ako na sinanay kita sa buhay na walang limit, Maricel. Kaya ngayon hirap ka na tanggapin na wala na ang dati mong nakaris na nabuhay. Pagod at malungkot na sabi nito sa kanya. Naaawa siya sa ama at ngayon niya lang nakita ang paghihirap nito sa mukha na mukhang may mabigat na pinapasan sa mundo. Hindi naman sinasabi nito kung anong dahilan ng biglaan nilang pagkalugi. Dati lang ay sikat na sikat sila at ngayon parang wala na ang lahat. I want to know, Dad, para maintindihan ko kung ano nangyayari sa iyo. Kung bakit bigla-bigla na lang ay nalulugi ang company. Bakit ba ayaw niya sabihin sa akin na nangyayari? Malakas pa din ang boses niya at hindi niya kayang kumalma. Ngayong hindi niya alam ang dahilan nito. Pinagbawalan siya na mag-bar at gumastos. Pagkatapos ng school ay diretso na sa bahay. Yun ang nangyari sa araw-araw ni Maricel. Lahat ng nakagisnan niya ay nawala. Namamayat din ng kanyang ama. Naaawa siya dito tuwing pinagmamasta niya to. Hindi man niya masabi dito na mahal niya to. Pero sa totoo ay mahal na mahal niya ang ama. Kahit pa nga madalas niya tong sinasagot. Sasama ka ba mamaya, Maricel? Nakakahilig ka nilang tumambay sa cafeteria tuwing tanghali kasama ang mga kaibigan. Umiling-iling siya. Hindi na siya makakasama sa mga to. Pinagbawalan na siya ng kanyang ama at susundin niya yon dahil ngayon kailangan niyang sundin ang kanyang ama. Hindi na siya dadagdag pa sa problema nito. Bakit naman? Madalas ay hindi ka na sumasama sa amin. Nasaan na ba yung babaeng mahilig sa bar at walang pakialam kung maubos man ng pera basta't mag-enjoy lang? Tumabi sa kanya si Vanessa na nakasuot ng salamin. Basta muna ako ngayon. Kailangan ko muna magpahinga. Kayo na lang muna. Sagot na lamang niya kahit gustong-gusto niyang sumama sa mga to. Pero kailangan niyang tiisin para sa ama. Ngayon niya lang susundin ng ama at kailangan niya magtiis. Tiisin ang mga gusto niya. Hindi niya alam kung magagawa niya yun ng matagal dahil ilang araw pa lang na sinasanay ang sarili sa mga bagay na nawala sa kanya. Bored na siya. Ilang araw nang hindi nakikita ni Maricel ang ama. Sa gabi ay hindi ito umuuwi at sa umaga naman hindi na nadadatnan dahil sa maaga siya na pumapasok. Papasok na siya sa bahay. Tahimik at walang kaingi-ingay. Ang kasambahay ay pinaalis na rin ng daddy niya. Ganun na talaga sila kahirap ngayon para tanggalin na ng ama ang kanilang mga kasambahay. Parang isang iglap lang ay nawala ang mga nakasanayan niya. Malakas sa buntong hininga ang pinakawalay niya bago tuliyang umupo sa malambot na sofa. Pinagmasdan ng kabuuan ng bahay na ngayon ay malungkot na. Ang dating masaya, naging malungkot na. Dati kapag umuwi siya ay sumasalubong kagad sa kanyang kasambahay para kunin ito ang bag niya. Pero ngayon wala nang gagawa nito sa kanya kundi siya na mismo. Ultimo nga paglalaban na gagawa na niya. Sa pagod at antok ay nakatulog si Maricel. Katulad ng nakaraan na araw hindi na naman umuwi ang kanyang ama. Nahihiwagaan na siya sa mga kinikilos ito. Dati-rati naman, hindi na lilate ng uwi at hindi na uumagahan ng kanyang ama pagdating sa mga trabaho at company. Nakakauwi pa rin to sa wastong oras. Pero ngayon, ilang araw na laging late umuuwi ang ama at kadalasan pa nga hindi na to umuuwi. Ngayon na siya naging responsable sa buhay. Dati naman wala siyang pakialam kung malilate siya ng uwi. Puro barkada ang inaatupag niya noon. Pero ngayon, ang gusto niya ay makausap ang ama. Kaya pinili niya na maaga siya makakauwi pagkagaling sa school. Hindi naman siya nabigo at nadatnan niyang ama na umiinom ng alak. Inilapag niyang bag at agad na lumapit dito. Umupo siya sa tabi nito. Pinagbasa niya ang mukha nito na biglang pumayat at ang katawan nito na dati may laman,
napalitan na yon. Naaawa siya dito. Mukhang may malaking problema na hindi niya alam kung ano. Daddy. Hinaplos niya ang likod nito at napatingin to sa kanya at bigla siyang niyakap. I'm sorry, Maricel. Madamdamin siya nito na niyakap. Gumanti siya ng yakap dito. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Bakit kayo nagsusorry, Dad? May problema ba? Just tell me, Dad. Nagugulahan niya na tanong dito at nanatili na tahimik ang ama. Bahalang araw malalaman mo rin. Pero hindi pa ngayon, Maricel. Hindi pa ako handa na sabihin sa'yo. Magdamag na ginulo si Maricel sa sinabi ng kanyang ama sa kanya. Ano ba talaga ang hindi kaya nito sabihin sa kanya? Kanina pa siya tuliro at hindi mapakali sa inuupuan niya kung saan nagle-lecture ang kanilang professor. Kanina pa siya kinakabahan na hindi niya alam kung bakit. Okay ka lang ba, Maricel? Habang hindi mapakali sa inuupuan, lumapit si Ariana sa kanya. Napatingala siya dito. Nakatayo ito sa kanyang harapan at kakaalis lang ng kanilang professor. Pag-alis ay agad na lumapit sa kanya si Ariana at si Vanessa. Okay lang ako, may konting kabala ako nararamdaman. Sagot niya. Alam mo kulang sa inom yan eh. Sama ka na lang mamaya para ma-relax ka. Tumabi sa kanya si Ariana. Tinanggihan niya ulit ito. Mas gusto niya magpahinga kaysa uminom. Mabuti na lang at hindi namilit si Ariana. Pagkababa niya pa lang sa jeep, kung dati kotse ang naghahatid sundo sa kanya, ngayon ay jeep na lang ang sinasakyan niya makapasok lang at makauwi. Tumambad na kagad sa kanya ang tao na nagkukumpulan sa kanilang bahay. May ambulance din sa harapan. Ang iilan na nakita niya ay mga doktor. Mabilis sa mga lakad niya na lumapit sa mga ito. Lumabad sa kanya ang nakahiga at walang mali na ama sa isang higaan na buhat-buhat ng mga lalaki papasok sa ambulance. Daddy! Umakyat kaagad ang kaba niya. Napahawak sa dibdib at huminga ng malalim. Nang mapagtanto na ang daddy niya nga ang sinasakay sa ambulance, itinakbo na niya to para lang makalapit dito. Miss, anak ka ba ni Mr. Herman? Tanong sa kanya ng lalaking kaharap niya na kasama sa pagbuhat sa ama niya. She nodded. Ano nangyari sa kanya? Bakit wala siyang malay? Nanginginig ang boses niya. Batid niya na wala ng hininga ang kanyang ama pero gusto niya pa rin itanong at siguraduhin. I'm sorry to say, miss, but your father is already dead. Tumulo ng tuluyan ang kanyang luha. Tila napako siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makagalaw at hindi rin siya makapagsalita. Nabibigla siya sa mga nangyayari. Nung isang araw lang, kausapan niya ang kanyang ama. Bagsak ang mga balikat ni Maricel na naglakad papasok sa loob ng kanilang malaking bahay. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap din, mawawala ang kanyang ama na nag-iisa niyang kasama sa buhay. Hindi niya alam kung anong gagawin. Iniwan siya ng ama niya na wala man lang sinabi sa kanya, na wala man lang signal na mawawala na ito sa kanya. Sanay siya na siyang pinagsisilbihan, pero ngayon na wala ng ama, papaano na siya? Pagkatapos ng libing nito ay pinipilit niya na mabuhay ng normal. Isang buwan na ang lumipas, pero ramdam pa rin niya ang sakit. Hindi siya makapaniwala na nagawang magpakamatay ng kanyang ama. Sa anong dahilan? Wala siyang ideya kung bakit nagawa ng kanyang ama. Mugto ang mga mata, bagsak ang mga balikat at mabigat ang mga paa na humakbang si Maricel. Pagod na siya na umiyak. Pagod na siya sa lahat. Iniwan siya na nag-iisang taong naiwan sa kanya. Without a words, ang masakit pa, nagpakamatay ang kanyang ama na hindi alam kung bakit. Ayon sa investigasyon, nagpakamatay ang kanyang ama. Binaril ang sarili. Pero ang alam niya, hindi marunong sa baril ang kanyang ama. Palaisipan sa kanya ang lahat, naisip niya na baka hindi talaga ito nagpakamatay. Nabulabog ang pag-iisip niya sa tunog ng doorbell. Napasulyap siya sa bintana. Naglakad at agad sinilip sa bintana ang kanyang silid kung sino ang nasa labas. Mula sa bintana ng silid nila, makikita kung sino man ang nasa labas ng gate. 2 babae at isang lalaki na nakabungad sa gate. Naghihintay sa pagbukas niya. Kailangan pa niyang bumaba para lang pagbuksan ng mga yun. May mga dala to ng mga papel at ang pagkakatingin niya dito ay isang attorney ang kanyang mga kaharap. Umupo ang mga to sa malambot na sofa. Anong kailangan niyo? Panimula niya.
Umaisang upang isang babae na nasa kanyang harapan. Ang isang lalaki naman ikinuha ang papel mula sa attache case at ibinigay sa kanya. Nag-aalangan niya na kinuha mula sa lalaki at pinakatitigang mabuti ang nakasulat doon. Nalumpo siya sa kanyang nabasa. Ang bahay na tinitirahan niya ngayon ay hindi na sa kanila. Malaki ang utang ng ama sa bangko at maging ang kumpanya ay binenta na rin ng kaniyang ama. Naikuyom ni Maricel ang kamao. Hindi akalain na mabibenta ng ama ang lahat ng ari-arian nila. Hindi. Nauutal na sabi habang nakatitig sa papel na kanyang hawak. I'm sorry about that. May inang sabi ng babae na may hawak na attache case. Matagal na nakasanla ang bahay niyo sa bangko. Panimula ng babae. Nalumo siya sa narinig. Hindi niya inaasahan ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Ang buong akala niya ay ang pagkawala lang ng dad niya ang iisipin niya. Pero ngayon ang dami ng gumugulo sa kanyang isipan. Anyway, I'm Atty. Villegas at sila naman ang kasamahan ko. Pagpapakilala nito sa kanya ng babae, sabay pakilala na rin sa dalawa nito na kasama. Ano pa bang dapat kong malaman? Nilulumo niya na tanong dito. Ang bahay at kumpanya niyo ay may nagmamay-ari na. Patuloy na paliwanag ng ama. Nagsimulang tumulo ang luha niya. Inis at galit ang nararamdaman niya sa oras na to. Sinunod niya ang lahat ng gusto ng ama pero ni minsan hindi siya pinagsabihan nito. Ngayon niya lang nalaman na matagal na pala nakasanla ang kanilang bahay. Masyado siyang pinaglilihiman nito. Alam mo ba na may mga utang pa si Mr. Herman na naiwan? Ayon dito may nakapagsabi na natalo ng malaki ang ama mo sa kasino. At dahil dyan napilitan siyang isanla ang bahay niyo. Patuloy ni Atty. Villegas. Hindi niya akalain na sa tagal-tagal na panahon, ngayon niya lang malalaman na sumusugal ang ama at ang masakit pa, sa iba pa niya itong malalaman. Kaya ba lugmok na lumog ito nung nakaraan na araw? Ano pa bang hindi ko alam? Hindi na ako magtataka kung maging ako'y binenta niya rin. Nalulumo niya na sabi. Wala siyang ibang nararamdaman ngayon kundi galit sa ama. I'm sorry for saying this. Dapat hindi ko pa sasabihin sa'yo to dahil masakit pa sa'yo ang pagkawala ng ama mo. But I need to tell you, kinukuha na ng nakabili ng bahay ang bahay na to. Patuloy na Atty. Villegas. Umiling-iling siya at pinasadaan ng kabuuan ng bahay. Dito siya lumaki at maraming masasayang nangyari sa bahay na ito. Pero ganoon na lang yun, wala na siyang ibang magawa kundi ang isuko ang bahay dahil pagmamay-ari na ng iba. I hate you, Daddy. Malakas na sigaw kasabay ng paghampas niya sa face na nakapatong sa mesa. Pasalampak siya na umupo at ibinuhos ang lahat ng kanyang iyak. Hagulhol ang maririnig sa loob ng bahay. I hate you, Daddy. I hate you. Iyak at sigaw ang ginawa niya pagkatapos makaalis sa mga bisita. Sinunod ko ang lahat ng gusto mo. I gave up my needs dahil naaawa ako sa iyo. Pero bakit naman ganito? Masyado mo ako pinaglihiman. Ang masama pa sa iba ko pa malalaman. Hindi ako handa, Daddy, hindi. Muli bumuhos ang kanyang luha. Saan ako ngayon? Saan ako pupunta ako lahat ng naiwan mo sa akin ay tanging pansamantala na lamang. Umiiyak niya na sigaw sa loob ng kanilang bahay, hawak-hawak ang unan ng mariin. Ito ba ang sinasabi mo? Nasa tamang panahon malalaman ko rin. Gigil niya na sigaw sa kawalan. Tumawa siya na bahagya pero kalaunan ay umiyak din ulit. Ito ba, Dad? Itong sorpresa mo sa akin? Patuloy niyang sigaw. Nagpaikot-ikot siya sa bahay. Pumunta siya sa pool, sa likod ng bahay at maging sa loob ng silid ng mga kapatid. At sa master's bedroom kung saan natutulog pa rin ang kanyang ama at ina. Inayos niya ang mga gamit na dadalhin niya pag alis. Wala siyang ibang mapupuntahan. Lahat ng kanilang relatives ay nasa ibang bansa. Isang maleta ang dala niya. Mas pinili niyang umalis na dahil sobrang sakit na mararamdaman niya na makita pa ang bahay nila at mapagmasdan pa. Pinagbasdan niya muna sa labas ng bahay at tuloy na umalis. Namalayan niya na lang ang sarili sa isang bar kung saan madalas siya naroon kasama mga kaibigan. Lahat na nakakasanayan niya noon ay hindi na niya magagawa pa ngayon. Mabuti na lang at may pera pa siya na naitago sa kanyang bulsa.
Pumasok si Maricel sa bar, dala-dala ang maleta. Bawat madadaanan niya nagiinuman sa tabi ay napapatingin sa kanya. Sino ba naman ang hindi sa itsura niya? May dala-dala siyang maleta sa isang bar. Dinaig pa niya si Dora the Explorer sa sitwasyon niya. Walang bahay, walang pera at higit sa lahat walang pamilya. Sa isipan na yun ay tumulo na naman ang kanyang luha. Sa mga oras na to ay gusto niyang kalimutan ng lahat na nangyayari sa kanya. Gusto niyang maglasing para lang makalimutan ng lahat. Kahit sandali lang. Umupo siya sa bar at nag-order ng alak sa bartender. Sinalinan siya nito at agad niyang nilagok ang alak pagkatapos. Mabilis tumalab ang alak na ininom niya sa kanya. Wala pa siyang kain nang umalis kaya naman natamaan na kagad siya nito. Pinatong ang ulo sa mesa habang ang kamay ay ginawang unan. I hate this life. Bulong niya. Makalipas ang oras ay nakatulog si Maricel. May mga grupo ng mga kalalakihan na lumapit sa kanya. Kahit tulog ay pinagsamantalahan nila ang walang mali na si Maricel. Wow, chicks na chicks pare. Napatingin sa legs at pinasadahan ng tingin ng natutulog na dalaga. Nakasuot ito ng shorts na maikli at may blazer na pang itaas. Tumigil ang mga kalalakihan at biglang hiniwakan sa hita ang dalaga. Sinabay sila ng bartender pero hindi ito nakinig. Nakaramdam naman agad si Maricel kaya napaangat ang kanyang ulo. Tumambad sa kanya ang 4 na mga lalaki sa kanyang harapan. Nakangisit mga mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Nabigla siya kaya agad siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Kahit medyo nahihiloy, nagawa pa rin niya na tumayo. Hi miss! Bati sa kanya ng lalaking kakaiba ang tingin sa kanya. Sinamahan niya rin ito ng tingin at tinaasan ng kilay. Mukhang palaban ng babaeng to. Nakangisi naman na sabi ng isa pa na lalaki. At mas lalong kumulat ang kanyang noo. Pwede ka ba kahit isang gabi lang? Mas lalong kumulat ang kanyang noo. Kilala siya sa school bilang palaban kaya hindi niya mapapalampas sa mga pambabastos ng mga lalaki na nasa kanyang harapan. Ang taray pre! Nagsalita naman ang isa. Mga wala ba kayong magawa sa buhay o sadyang wala talagang pumapatol sa inyo? Dahil dyan sa mga pagmumukha nyo. Panimula niya. Nagkatinginan ng 4 na lalaki sabay nag-high five. Palaban pre! Sabi naman ng isa sabay tulak sa kasama. Bigla na lang siya nitong hinawakan at hinila palapit dito. Nagpupumigla siya. Sa higpit ng hawak sa kanya ng lalaki, nahihirapan siya na makawala. Nakatingin lamang ang ibang mga nandoon. Girlfriend ko to, kaya walang mangingialam. Biglang announce ng lalaki sa nakararami. Masalong humigpit ang pagkahawak sa kanya ng lalaki. Nagpupumigla siya pero ano ba ang laban niya na medyo lasing sa lalaking humahawak sa kanya. Na makahanap ng tiyempo ay tinadya kanya to sa paa. Sandaling napaigik ang lalaki pero agad din naman siyang nahawakan nito at naibalik sa pwesto niya kung saan hawak-hawak siya ng walang hiya na lalaki. Let go of me! Wakli niya sa kamay nito na nakahawak sa kanyang siko. Ngumisi na naman to at muli ay hinawakan siya ng mahigpit. Hindi sa ngayon miss, magiging akin ka muna ngayong gabi bago kita bibitawan. Kinakabahan siya sa sinabi nito. Lumakas ang taip ng kanyang dibdib at mukhang totohanin nito ang banta. If I were you, I would release that woman before I change my mind and point the gun I am holding right now at your head. Napalingon si Maricel sa nagmamay-ari ng boses. Sabay silang napalingon ng mga lalaki na babasta sa kanya. Kakaiba ang lalaki na sa harap niya ngayon. Independent at walang takot ang makikita sa mukha. Sa tangkad nito at laki din ng katawan ay hanggang balikat lang siya nito. Dagdag pa ang karisma nito at kagwapuhan na taglay. Napatulala siya dito. Unti-unti siyang binitawan ng kalalakihan at hindi niya malaman kung bakit bigla na lang siya ng mga tong binitawan at kumaribasan ng takbo at parang takot na takot. Inayos niyang sarili. Tumikim kalaunan nang maramdaman niya ang unti-unting paglapit nito sa kanya. Natulala siya sa pagkakatayo. Next time, be careful baby girl. Barito ng boses na bulong nito sa kanya. Iniwan siya nito na tulala. Hindi na nga niya namalay na wala na to sa kanyang harapan. Inayos ang sarili pagkatapos ng matauhan na natulala siya ng sandali. Nagbalipan siya sa bar at wala naman siyang matutulugan.
Hindi niya rin kayang kumuha ng hotel dahil sa kulang na ang kanyang pera. Wala na siyang pera at kailangan niya magtrabaho. Titigilan muna siya sa pag-aaral. Naisipan niya puntahan si Vanessa pero tinanggihan siya ng kaibigan. Hindi pumayag na doon muna siya pansamantala. Sinunod niyang puntahan si Ariana pero katulad ng sagot ni Vanessa, hindi siya pwede sa bahay nito. Nalumos siya sa nalaman. Kung kailan kailangan niya ng kaibigan ay tinanggihan siya ng mga to at tinalikuran. Ngayon alam na niya ang halaga ng pera. Ngayon na wala na siyang pera, bali-wala na lang siya sa mga tinuring niyang kaibigan. Bagsak ang mga balikat na tumalikod si Maricel. Sinubukan niya mag-apply bilang tindera. Tinanggap siya pero pinaalis din siya kalaunan dahil sa pagiging hindi siya sanay sa trabaho. Nag-apply din siya bilang tagapaglinis ng bahay pero kalaunan ay pinaalis din siya dahil hindi din siya sanay sa mga gawaing bahay. Ultimo paglilinis ng banyo ay pinasok na niya para lang magkapera. Tiniis niyang hirap bilang isang mahirap. Naluluhan na kumakain ng tira-tirang pagkain sa restaurant si Maricel. Mas pinili niya na kumain na lang ng tira-tirang pagkain ng customer sa pinagtatrabahuhan niya na restaurant bilang janitress. Restaurant nga ang tinatrabahuhan niya pero hindi naman yun libre sa pagkain. This is what I got for being a spoiled brat. Bulong niya sa sarili. She sarcastically laughed. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa akin in the future. Sa noon pa nagsanay na ako sa mga gawaing bahay. Dahan-dahan siya na tumayo at bumalik sa trabaho. Ano ba naman yan, Maricel? Inayos mo ba ang pagwawalis dito? Maalikabok pa. Reklamo ng may-ari ng restaurant na pinapasukan niya. Isang matandang babae na single kaya naman palaging mainit ang ulo. Pasensya na, wawalisan ko na lang ulit. Sagot niya. Ayusin mo, baka papaalisin na kita dahil sa kakuparan mo. Hindi ka mayaman at lalong hindi ka na prinsesa kaya sanayin mong sarili mo sa ganitong trabaho. Hindi yung ilang araw ka na dito, palpak pa rin yung mga ginagawa mo. Mahabang sermon ng senyora sa kanya. Pasensya na. Paumanhin niya at tuloy nang nagpatuloy sa ginagawa.